Sa huling memorial nga nitong si Basil, ay inilarawan nga nitong si Sam kung anong klase nga itong si Paco. Isang bagay na dapat umanutularan ito si Paco ay ang kanyang paninindigan principle. At kahit umanutakutin siya ng iba, ay nananatili siya sa kanyang paniniwala. Hindi siya nagpapadaig ng kanyang takot. Yun umano ang bagay na dapat tularan. Umiiyak si Sam habang nagtetestimony nga sa harapan ng mga tao. Lalong-lalo na sa likod nito ay siya pa ang dahilan kung bakit tuluyan itong namatay nang hindi naman niya sinasadya. Matapos niyang magkwento ay agad namang sumingit itong si Basil. Si Basil na hindi naman talaga kasama sa nakasulat sa program na magsasalita. Ngunit talagang sinadya niya na magsalita. Kinabahan si Sam dahil parang may pahiwatig nga itong si Basil na tungkol sa video na alam na umano nitong si Sam. Buong akala ni Sam na ang video kung saan nakita nga siya na magkausap sila nitong si Paco bago mangyari ang krimen at nasaksihan niya ang aksidenteng pagkahulugan nito si Paco na ang dahilan nga itong si Sam. Maiyak na siya at hindi na niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Mabuti na lamang at hindi tinuloy ni Basil ang kanyang plano. Tinakot lamang niya sa itong si Sam siya sa mga mangyayari. Buong akala ni Sam ay katapusan na nga niya at palalayasin na nga siya sa palasyos. Hindi lang yun, makukulong pa siya at mawawala ng mana na galing sa kanyang asawang si Paco. Maya-maya pa nga ay nagsalita itong si Basil at ipinakita na nga ang video. Video pala kung saan magkasama sila ni Paco kasama nga itong si Rebecca na naglalaro at nakikipag-unahan itong si Paco at itong si Basil. Laging nananalo umano itong si Paco. Si Paco ay isang napaka-competitive na palasyos na kahit sa kamatayan umano ay naunahan pa daw umano sila. Isang salita na isang may halong pang-aasar. Ganon kung inilarawan ni Basil ang kanyang pinsan na si Paco. At natitiyak umano niya na kung nasan man ang si Paco ngayon ay masaya na siya at tahimik na. Sayang nga lang daw at hindi niya maaabutan ang kanyang kaarawan kung saan nalalapit na nga ito. Sinabi nito na sa susunod na araw ay magse-celebrate siya ng kanyang birthday. Inaanyahan pa niya ang mga bisita. Sumunod na salita niya ay hindi na nagustuhan ni Aurora ang kanyang mga sinasabi. Dahil nang aasar si Basil dahil gusto pa niyang mag-celebrate sa kabila ng mga nangyayari. Sinabi ni Aurora na walang mangyayaring party dahil nagluluksa pa nga at hindi pa nakamove on ang lahat. Lalong-lalo na itong si Aurora. Nasaktan si Aurora, sinabi nito na walang sino mang nakakakilala ng higit sa kanyang anak kundi siya bilang ina. At walang nagmamahal kay Paco ng higit pa sa kanyang nararamdaman kundi siya bilang ina. Sinabi ni Aurora na nasasaktan siya dahil ang lakas umano nilang magsalita ng mga bagay tungkol kay Paco. As if kilalang kilala nila si Paco mula paa hanggang ulo. Hindi totoo ang kanilang mga pinagsasabi sapagkat ang tunay na nakakakilala sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang ina dahil kasama niya ito mula ng baby pa ito hanggang sa ito'y lumaki. Kay ramdam ni Aurora ay walang saysay ang memorial kung kaya tinapos na lamang niya ito at umalis na ang lahat. Magkausap ngayon itong si Basil at itong si Sam. Ipinapahiwatig talaga ni Basil na gagawin niya ang bagay na gusto niyang mangyari sa kanyang asawang si George. Kung hindi ay malalaman ng lahat ang kanyang sekreto tungkol sa ginawa niya kay Paco. Ibibigay umano niya ang kanyang hinihiling. Gagawin na lamang niya itong regalo para sa kanyang nalalapit na kaarawan. Itong si Sam. Hindi niya kaya ang pinapagawa nga nitong si Basil. Kung kaya't nagawa na nga niyang bigyan ng babala itong si George. Alam na ni George ang katotohanan. At dahil na rin sa mga nakikita niya na may tinatago ang kanyang asawa at balak pa ng kanyang asawa na dispatchahin siya, kaya naman uunahan niya itong si Basil. Paiinumin niya ito ng kape na may lason at sa kanyang mismong kaarawan ay mamamatay siya.
bago pa man siya maunahan ng kanyang asawa.